Is this an electric? I'm not quite sure. But the brand is BYD. And kapag BYD kasi, usually electric siya. So ayan, nakalagay sa temporary plate niya. Massive shoutout kay Sir Anthony, salesman ng BYD. Nakita lang natin to sa Damosa one time. This is a BMW X1. And nag-iisa lang ata to sa Davao City. So far, ito pa lang yung nakikita ko, ganda ng itsura. Just researched in the internet. Ang mahal pala nitong car na to. It's almost 4 million pesos. Grabe, ilang Mazda 3 mabibili mo yun? At least 3 eh. Grabe, pero ayan, may dumating din na Mazda CX-5 ata to, color black. So my dear friends, I think this showroom is a thirst trap. Kasi ayan o, meron silang Mazda 3M hybrid sedan. Pero still one of the most beautiful front end na makikita mo sa buong mundo. Alright, so sporty. So we are back at Mazda Lanang, Davao City. The only showroom na may dala-dala ng Mazda dito sa Mindanao. Para sa akin, when it comes to the caliber of the design and the technology, masasabi mong sulit siya. I will explain everything and babanggitin natin yung price update ni Mazda 3 and hopefully maliwanagan kayo bakit ito ang dream car. So simulan natin sa engine, yung dalawang version ni Mazda 3, HEV or yung hybrid nila, and itong Sport. Ngayon pagdating kay Sport, meron siyang converted na 2.0 cubic centimeter engine, naturally aspirated, Skyactiv G, inline 4. Ang kanyang power can go up to 155 horses at 6,000 RPM, 200 Nm of torque at 4,000 RPM. Ang 6-speed automatic with additional paddle shifter. Applicable to kay Mazda 2 at saka kay Mazda Miata. Pwede kang mag-manual paddle shifting on this part. And also, pwede mo ring ma-adjust siya manually ang kanyang speed on this part kapag naka-M mode ka. On and off po ang kanyang sport mode. Meron siyang 51 liters gas tank capacity, and isa sa pinakamaganda dito sa car na to, kahit na 2.0, siya yung pinakamababa sa fuel consumption. Kayang pumalo ng 26 km per liter, depends on how you drive. Tsaka pagdating sa kanyang curb weight, 1,348 kilograms lang po. Isa sa pinakamagaan na hatchback na may 2.0 na mabibili mo. Ang kanyang minimum ground clearance 136 mm or otherwise 5.5 inches. Ang kanyang wheelbase 2,725 mm. Kilalang kilala si Mazda sa kanyang Kodo design. And kung may makikita kayong ganitong harapan sa ibang car company, marahil ginaya nila kay Mazda yan. And isa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang parang pang-anime na look sa kanilang mga front end. Nilagyan din nila kay Miata at saka sa kanilang SUV. Isa sa rason yun kung bakit naging crush natin o naging dream car natin si Mazda 3. To prove you, I bought one. It's an older model. Ang maganda sa kanya ngayon, ang turn signals niya dito na po sa taas. Malinis na po siyang tignan. Meron siyang adaptive front lighting system and auto leveling. On and off po yan, pwede mo ma-adjust. And I love the color combination on this part. Platinum quartz, tapos dito may glossy black. Ang kanyang grille, honeycomb po tayo unlike the older model. At saka meron naman tayong matte black dito sa kanyang pinakababa. Mazda 3 badging and Skyactiv G sa may likuran. Parking sensors available po, kitang-kita, at saka rear view camera. At saka isa din sa nagpapaganda sa kanyang design and sa kanyang tunog, isang kanyang dual exhaust. Simplistic yung datingan, pero kapag pinakinggan mo kahit stock, okay naman siya. Maririnig ka kahit paano. Equipped din ng car na rain sensing wipers, harap at saka likuran yan. Sa kanyang interior panalo, let's give it a start. Kitang-kita nyo naman po, maganda ang pagkakayari sa kanyang speedometer. Meron siyang mga additionals na magugustuhan mo. Naka full digital po tayo, analog tayo sa kaliwat kanan niya. Temperature, fuel gauge, RPM, makikita mo. Ang mga car talaga na mga sikat talaga, yung tipong masasabi mong premium, nilalagyan na talaga ng cruise control, the infotainment and some controls on this part. Kita nyo yun, my dear friends, ayan o. Heads up display, maganda din ang pagkakagawa. Ang alam ko pwede mong ma-adjust yan eh, pero it's very clear, kitang kita talaga siya. Maganda na pagkakayari, kasi unlike the Mazda 2 na yung tipong nagre-retract siya dito wala na eh, diretso na siya. Electric parking nga lang talaga siya. Yun yung difference niya from the older. The volume is
considerably adjustable on this part. Wala, magugustuhan mo talaga to. And kung may gusto kang ma-remember, dito tayo. Naka Android Auto siya and Apple CarPlay, so wala kang po problemahin. Adjustment on the sport mode, nandito po. Kapag i-on mo, lilitaw siya dito. And nakalabas din yung kanyang cruise control. Ang kanyang display 10.25 inches na po. Lamang na lamang ka talaga dito with dual USB Type-C port. On this part, malaki naman. Pwedeng paglagyan ng something for your security, and also may additional siya dito na outlet. Ayan. Ayan, may divider din siya. Pwede mong ma-divide as you wish. So, para iwas tayo sa alob, kumbaga. Ganda. Ganda ng pagkakagawa. Secret compartment, may makikita ba tayo? Ayun, pwede mo palang maibalik siya. Ayun o, pag-isipan na maayos. So kapag naka-charge ka, may gusto kang hugutin dito, madali lang. Tapos pwede mo rin ganunin. Glove box, ayan, malaki din po. Pero isa lang talaga sa masasabi kung iba na sa kanya is yung kanyang air vents. Ito talaga, tinanggal na nila yung bilog. Pero maganda pa rin ang pagkakadesign. If we are going to talk about the interior, almost all leather, majority talaga siya. And ayan o, meron tayong 12 Bose speaker. Adjustable din ang kanyang steering on this part. Controls, walang masyadong pinagbago from the old one. Design wise, mas panalo na siya. As the design on this part, mas maliit na siya, unlike before. Pero design wise, hindi pinagdamot and mas premium na siyang tingnan. Sunroof, ayan, buksan, isara. About 5 seconds po siya. And ayan, may ilaw siya dito. Pwede mong buksan. Yung kanyang rear view mirror, ang ganda din ng itsura. And also auto dimming. Ganda ng pagkakayari sa car na to. Gusto mo i-close? Ayan, close mo yung car. There are some things that science cannot explain, pero maganda talaga yung kanyang itsura. At saka pabor na pabor ako sa kanyang pagiging premium. Unlike the old Mazda 3 na naka-fabric siya, ngayon talaga full leather na sila with some proper stitching and perforation po on this part. Ayan, maganda yung itsura. Ang kanyang likod, leather wrap pa rin with some perforation on this part. Maganda yung kanyang pagkakagawa. Naka-isofix tether po tayo. Isa sa advantage and disadvantage niya. Kung tatlo kayong sasakay sa likod, lugi ka kapag nasa gitna ka. Kasi nga, may division siya dito sa party na to. Some small guy or small girl can sit in the middle, pero sa tingin ko hindi ako magiging komportable. Pati yung cup holder niya, maganda yung pagkakayari. May pigil siya para hindi siya maalog. Wala, pinag-isipan lang talaga na maayos. Air vents as well, available sa may likuran. Ayan, magandang pagkakayari. And also on this part, pwede kang paglagyan ng files mo at saka mga gamit mo like tablets, anything. Dito naman, wala. Ayan, ayaw pa istorbo ni driver. Very easy ibaba yung kanyang seat. Ayan, pindutin mo lang. Mga ganito kasi na-appreciate ko talaga to make your life easier. Naka 370 liters po siya na trunk capacity. Tsaka isa sa additional sa kanyang design is the side skirt. Glossy black grill po tayo sa kanyang bumper sa may likuran. Tsaka yung mga dipindot niya sa kanyang front passenger seat at tsaka sa kanyang driver seat, maganda na rin. Tignan nyo, sensor na siya. Hindi na siya yung tipong parang button. Ayan o, ganda. Naka 18-inch wheels po tayo, properly designed with Mazda wheel cap. Black metallic ang kanyang kulay, alloy po ang material na ginamit. Pagdating sa kanyang tires, Bridgestone Turanza po ang ginamit. 215/45 R18 po tayo. When it comes to the braking power, naka full ABS po tayo. Ventilated disc brakes po tayo sa may harapan. Solid disc brakes naman po tayo sa may likuran. Pwede mo ring ma-set up yung seat on this part. Pwede mong i-turn off yung kanyang i-stop kung gugustuhin mo. Isa sa additional sa kanya, isang kanyang stability control. At saka equipped din tong car na to ng blind spot monitoring system, rear cross traffic alert. Isa to sa high-end nila. Although masasabi mong kahit na yung made in Thailand nila na Mazda, still a high-tech. Nothing so basic about this Mazda 3. Isa sa pinaka-visible at saka na bago na talaga sa kanya is wala na siyang front parking sensor, which is si HEV or si hybrid meron. And pagdating din sa mga additional tech, lamang talaga si hybrid. Pero what can I say? Gawang Hapon, may 5 years limited warranty at saka free po siya ng oil, parts, and labor. So many thanks to Mazda Auto Hub Group dito sa may Damo sa Lanang. Massive shoutout sa kanya for allowing me to vlog in their showroom. And also, a link in the description tayo kay Sir Jim Yap, ang ating salesman po na nag-assist sa akin dito.
And ang presyo nito, 1,560,000. It's an arguable price kasi pwede mo nang ibili ng pickup truck yan. Pero anong klaseng pickup truck? Yun yung tanong din kasi. It's made in Japan. Nakita nyo po yung VIN kanina. And also, ayan o, isa sa lamang kasi talaga to ni Mazda eh. And Mazda Philippines ranked number 1 in 2016 and 2019 in JD Power Philippines Customer Service. Long time no vlog, explain ko sa inyo bakit. Pero sa ngayon, ayan o, Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process, my dear friends. And I'll see you in the next vlog.